Kapatid, palakpakan naman natin ngayon ang ating mahal na ina. At syempre po, pakibati naman ang inyong katabi, pakisabi mo sa iyong katabi, Advance Happy Fiesta. Kasunod nito, pakisabi mo na rin sa iyong katabi, magpiepiesta na, magbago ka na. Mga kapatid, dahil tayo ay mga deboto ng ating mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, napakagandang pagnilayan ang usaping tungkol sa mga puso. Kaya nga tayong mga Pinoy, di ba? Iba't iba rin ang ating pananaw sa puso. Tanungin ko kayo, meron ba kayong kakilalang mayroong pusong mamon? O, pag sinabing pusong mamon, sila yung mga sensitive. Ang puso parang mamon. Malambot na malambot ang puso. Madaling magtampo at madali ring mainis. Tayong Pinoy, meron rin tayong mga kakilalang mayroong pusong bato. Sino yung may mga pusong bato? Matigas ang ulo. Abay, parang hindi nakakaramdam. Para bang manhid ang puso at parang walang awa. Sino ba yung kilala natin parang mayroong pusong bato? At tayong mga Pinoy, meron tayong expression, nakakataba naman ng puso. Kilala rin natin ang pusong mataba. Bagamat hindi healthy ang pusong mataba, Pero pag sinabi nating nakakataba naman ang puso, ibig sabihin nito, nakakatuwa naman, napakasaya naman, dahil nakakaramdam tayo ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, dahil mahal natin si Mama Mary, Mother of the Sacred Heart of Jesus, tanungin nga natin sa ating sarili, ano bang puso ang meron tayo? Pwede ho bang tingnan nyo naman ang inyong katabi? Ha? Ano bang puso ang meron siya? Ha? Ano ba ang daladala niyang puso? Mga kapatid, bagamat iba't iba ang pananaw natin sa puso, tandaan natin, ang puso natin ay dapat gaya ng puso ng mahal na ina. Pusong tapat sa Panginoon. Yaan ang pinakamaimportanteng katangian ng ating puso. Ang puso natin ay dapat gaya ng puso ng mahal na ina. Pusong tapat sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin sa ating kultura, sa ating mga karanasan, lalo na siguro sa mga nanay, tatay, lolo, lola na kasama natin ngayon, marami sa atin, nanghihingi ng advice at nagtatanong kung ano ba ang dapat gawin. Sigurado ako naranasan nyo na ang isang kaibigan o isang kapamilya, mas nakababata sa iyo o kahit sino pa, lalapit sa iyo at manghihingi ng tulong, manghihingi ng iyong opinyon. Ang tanong, ano po ba ang gagawin ko? Marahil ganyan din tayong lahat, di ba? Ngayong nagsisimba tayo, yan ang panalangin natin. Lord, please turuan niyo naman po ako kung anong gagawin ko. At ano ang common na advice kapag mayroong lumalapit? Anong sinasabi ka agad-agad, common advice? Ang gandang tandaan, Sasabihin, kapatid, follow your heart. Kung ano ang gusto ng puso mo, sundin mo. Follow your heart. Sasabihin pa nga ng iba, ano bang feel mo? Kung anong feel mo, yan ang gawin mo. Kung saan ka masaya, kung saan masaya ang puso mo, kung saan ka nag-e-enjoy, yan ang piliin mo. Pero sandali lang, parang kakaiba yata yan mga kapatid. Hindi ba mga kapatid, ang puso rin natin madalas hindi natin maintindihan. Minsan siguro sa inyong buhay, nagdasal kayo, Lord, sana ibigay niyo na po sa akin ito. Ito lang, sapat na. Lord, ibigay niyo na po sa akin to. Ito lang po, sapat na. Okay na po. Wala na akong hihilingin pa, Lord. Ito lang, sapat na. Pera, gustong bilhin, pinapangarap. Ito lang, sapat na. Pero anong totoo? Kapag natanggap mo na, nakuha mo na, talaga bang sapat na yan? Talaga bang okay na kapag natanggap mo na? Diba hindi naman? Kapag nasa iyo na ang pinapangarap mo, makakaramdam ka rin sa iyong puso. Teka muna, parang hindi pa yata
sapat. Meron pa palang hinahanap ang aking puso. Kaya mapapaisip tayo Tanungin ko kayo, lay minister, tayong lahat, mga nagsaserve sa parokya, parishioners, nagsisimba. Tanungin ko kayo, talaga bang tama yung advice na follow your heart? Talaga bang tama na sabihin na kung anong gusto ng puso mo, sundin mo? Yes or no? Tama ba? Ito ho, Tandaan ho. Anong tanong? Tama ba na talagang sundin mo lang ang puso mo? Ang sagot po ay, hindi! Mali po yun. Mga nanay, kayo magsasabi sa akin, mali na ang puso lang ang sinusunod. Bakit mali? Kailangan mo rin mag-isip rin tayo. Puso lang, hindi sapat ang puso lang. Kahit nga si Dr. Maineka, isang psychologist, pinapaalalahanan tayong lahat na magsitigil na tayong mag-advise ng ganyan. Masarap pakinggan na, oo, follow your heart. Pero mali yun. Maling-mali po iyon. Dahil ang puso, nagkakamali rin. At ang puso, pabago-bago. Kung anong nararamdaman, lilipas rin. Sabi ni Dr. Maineka, following your heart is a worst advice. Sa aking paglalakbay bilang Katoliko, sa spiritual direction, sinasabi nga ng mga kaparian, lalo na sa Ignatian spirituality, na kapag magde-decide ka, lalo na major decisions in life, huwag magpadala sa nararamdaman. Kayo na ang magsasabi, huwag magpadala sa nararamdaman. Sa Tagalog, di ba, may mas malalim tayong term. Huwag kang dalos-dalos. Timbangin ng mabuti. Hindi lang puso ang importante, mag-isip rin. Kaya nga siguro, binibiyayaan tayo ngayon ng ating mahal na ina. Ina ng banal na puso ni Jesus. Para paalalahanan tayong lahat na ito ang direksyon ng ating buhay. Anong tema natin ngayon? Misyon laban sa kasamaan. Paano labanan ng kasamaan? Huwag mong sundin ang puso mo. Sa halip na sundin mo ang puso mo, sundin mo ang puso ni Kristo. Instead of following your heart, follow the heart of Jesus. May mission ka laban sa kasamaan, do not follow your heart. Follow the heart of Jesus. Sundin mo ang puso ni Jesus, unahin mo ang puso ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa ating mabuting balita, meron tayong narinig na dalawang boses. Anong dalawang boses noon? Boses ng Panginoon at boses ng kalaban. Boses ng demonyo. At para malabanan natin ang kasamaan ng ating buhay, gaya ng mahal na ina na inuna palagi ang puso ni Jesus, kailangan po kilala natin ang boses ng Panginoon sa boses ng kalaban. Alam niyo ho, isang napakagandang example ng isang manunulat yung larong pukpok palayok. Piyesta nyo na sa Monday, no? Baka may pukpok palayok kayo dyan. Meron ba? O meron tayo dyan. Baka na tayo dyan, ha? Anong mechanics ng pukpok palayok? Siyempre, may palayok. Alam mo, pukpok palayok nga Palayok. Tapos merong pangpukpok. Pero kakaibang laro. Dahil yung maglaro, kailangan nakapiring o naka-blindfold. Ako bilang isang bata, laro namin mga pinsan yan kapag Pasko, kapag piyesta. Mula nga sa inspirasyon ng isang manunulat, paano manalo sa pukpok palayok? Simple lang. Kailangan humanap ka ng kakampi. Sinong usual na kakampi ng mga bata? Siyempre, yung mga magulang. Mga magulang, kakuntsaba, para makuha yung cash prize. Anong sasabihin ng tatay? Anak, gusto mo bang manalo? Gusto mong manalo? Makinig ka sa boses ko. Siyempre, may kalaban ka. Lilituhin ka ng mga kalaban mo.
Kung dapat kang kumanan, sasabihin ng kalaban, kumaliwa ka para hindi mo matamaan. Pero kapag malinaw sa iyo ang boses ng Ama mo at siya ay sinunod mo kahit maingay, mahahampas mo ang palayok at makukuha mo ang premyo. Amen? Kaya mga kapatid, para malabanan natin ang kasamaan, kailangan kilala natin ang boses ng Diyos. Pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Pinagninilayan natin ang mabuti. Ano ba ang mensahe sa atin ng Panginoon? Tanungin ko kayo, meron ho bang nagbabasa sa inyo ng horoscope? Nung estudyante ho ako, sa seminaryo, wala naman kaming cellphone. So, hinihintay namin yung dyaryo. At kapag dumating ang dyaryo, wala kaming pakialam sa front page. Mga nangyayari sa mundo, mga bata pa kami na, wala kaming pakialam. Tingin kagad sa dulo, sa likod. Entertainment. At ang laman ng entertainment ay horoscope. Ang ganda ng nakasulat sa horoscope, no? Anong sasabihin doon? Seswertihin ka ngayong araw na to. Makakatanggap ka ng gusto mo ngayong araw na to. Pero pag maniwala ka, no? Paisip ka. Alas 10 na ng gabi, wala pang nangyayari. Swerteng numero, swerteng kulay, ganyan, ganito. Bakit nagbabasa ng horoscope ang mga tao? Kasi gusto nilang makatanggap ng biyaya. Kumbaga gusto nilang swertehin. Gusto nilang mapabuti. Pero sa totoo lang mga kapatid, ito ulit sana matandaan natin mali po iyon. Kung nagbabasa ka ng horoscope gaya ko dati, hindi ho tama yun. Maling-mali ho yun. Alam niyo ho, ang dapat nating binabasa bilang mga Katoliko, pinagninilayan natin bilang mga Katoliko, walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Napansin niyo, isa yung banal na misa, pero iba-iba yung mga pagbasa, di ba? Bakit iba-iba yung pagbasa? Example, nagsimba ka ngayong Sunday. Next week, iba na naman yung pagbasa na Sunday. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Yan ang kahinaan natin Naghahanap tayo ng tamang sagot sa maling paraan. Puro tayo tanong sa ibang tao. Pero mga kapatid, yung salita ng Diyos, nakakalimutan natin. Para malaman natin ang mga dapat nating gawin sa ating buhay, sundin natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Alam niyo ho yung Bible, acronym daw po siya. May prex po ba tayo? Nakapag-prex na po kayo. Acronym daw po ang Bible. Anong sabi sa Bible? B-I-B-L-E. Basic, B-I, instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Bago man tayo umalis dito, sana nabasa natin ang Biblia. From cover to cover. Baka mamaya sabihin nyo sa akin, Father, ako po ay 70 years old na. Matagal na akong nagsisimba. Halos araw-araw. Kabisado kong nobinaryo, kabisado kong misa. Pero Father, sa Bible, nasa Genesis pa lang ako. Ngayon natatawa, hindi nyo alam. Ang Genesis ay unang libro. Anong pinakahuling libro sa Bible? Hindi nyo na alam. Revelations, O di kaya sa Tagalog, pahayag. Diba? Dahil nandyan po ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan lang ho talaga makinig tayo ng mabuti para malaman natin ano bang gusto ng Panginoon. Dahil nariyan na sa mga pagbasa. Sometimes, when we go to the Holy Mass, hindi tayo kaagad-agad nakakapag-focus. Kaya nga minsan yung iba sa atin kapag readings, anong ginagawa? Mga pagbasa, ay, tingin-tingin sa taas, sira na pala yung ilaw. May brown-brown na pala yung taas natin. Kung sakaling ganun ang mangyari, huwag nyo naman nung sadyain na ganun. Kung sakaling ganun ang mangyari, pag uwi, basahin ulit ang salita ng Diyos.
para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi nyo ho yan gagawin para kay Father, please lang. Babasahin mo ang salita ng Diyos para sa sarili mo, para malaman mo kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Huling punto na lang, alam nyo ho yung mga nangyayari ng mga nakaraang araw. Diba ang tema natin, misyon na labanan ng kasamaan. Minsan nakakabigla, okay naman tayong lahat, pero dahil panahon ng tag-ulan, walang pigil ang ulan. Hindi naman first time na umuulan sa Pilipinas. Alam natin na ang buwan na ito ay mga buwan ng tag-ulan. Ulan ng tuloy-tuloy, bumagyo ng tuloy-tuloy. Anong nangyari? Bumaha. At nung bumaha, anong nangyari? Yan naglabasa ng katotohanan na meron palang mga flood control projects pero hindi natin alam kung nasaan. Tayo ba yung nagpabaha? Hindi naman tayo Nagpaulan ang Panginoon, kaya bumaha. At dyan tuloy nalaman natin na may anomalya pala sa ating flood control projects. Alam nyo ho, aral ho ito sa ating lahat, na kapag kumakampi tayo sa kasamaan, sa halip na labanan ng kasamaan, kapag kumakampi ka sa kasamaan, ilalaglag ka ng demonyo. Totoo yan, walang demonyong nagliligtas. Ilalaglag ka ng demonyo at masasaktan ka dahil kumampi ka sa kalaban. Alam niyo ho yung salitang diablo, di ba? Mula ho ito sa salitang Griego na diabolos, na ang ibig sabihin ay tagahati o tagagulo. Kaya ngayon yung mission natin, labanan ng kasamaan Labanan natin yung naghahati o gumugulo sa atin, ang kampon ng kadiliman. At kapag tayo'y kumakampi sa kalaban, nahahati ho tayo, nasasaktan tayo. Kita ninyo yung ehemplo? Parang yung pagbasa sa una nating narinig, unang pagbasa. Kailan tayo itutuwid, itatama? Hindi natin alam kung kailan. Pero yung kasalanan mo, kapag nagpaalipin ka dyan, para bang darating ang magnanakaw sa isang gabi, ikaw ay ilalaglag niyan at sasaktan dahil sa maling kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang nangyayari. Ikaw, kapag kumampi ka sa masama, matigas ang ulo mo, hindi ka mapasunod ng Panginoon, hindi ka sumusunod sa Diyos, ayaw mo kasi, kumampi ka sa kalaban, yung kalaban, pag inutusan ng Diyos, susunod yan at ilalaglag ka niyan. So anong mangyayari? Sasaktan mo lang din ang iyong sarili. Kaya nga mga kapatid, sa banal na misa nating ito, yan ho yung ating ipagdarasal. Huwag tayong kumampi sa kalaban. Huwag tayong kumampi sa kasamaan. Lahat ng sinasabi ng kalaban, pekeng balita. Anong mga sinasabi ng kalaban? Anong tukso? Number 1, wala namang makakaalam niyan. Sure ka ba? Number 2, satin lang naman. Number 3, ngayon lang naman. Peke lahat ng yan. Kapag kumampi ka sa kalaban, ikaw ay masasaktan. Kaya mga kapatid, ang dami nating aral sa ating pagnanobina, ngayon sa ating mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Tandaan ho natin ang ating pagninilay na sa halip na sundin mo ang puso mo, sundin mo ang puso ni Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.